Alam niyo po, mahalagang tayo'y nagkakamustahan. Amen? Praise God. Kamusta po ang inyong isang linggo? Payapa po ba ang ating isang linggong nakalipas? Amen. Hallelujah. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Praise God. Alam niyo po ba kung ano yung mga problema ng Kristiyano sa panahon ngayon? Ano sa tingin niyo? Yung sakit minsan ng Kristiyano sa panahong ito. Ano po? Pera? Ha? Katamaran? Laziness? Amen? Pwede. Ano pa? Biblically, ang sabi sa Luke chapter 24 verse 25, amen? Sabi po dyan ay, He said to them, so sabi ni Jesus, said to them, si Jesus po yung nagsasalita rito, O foolish ones, amen? And slow of heart to believe, all the prophets have spoken. Amen? So, ang sakit ng Kristiyano, hindi lang ngayon, kahit nung panahon pa ni Jesus, ay ano po, slow of heart to believe. Amen? Hirap maniwala sa sinasabi ng Biblia at sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Kung bakit hindi natin nare-receive kaagad yung blessing, kasi minsan nagda-doubt tayo, totoo ba yun? Sinabi ba ng Panginoon yun? Amen? Eh dito po, ay sinabi ng Biblia na pag ikaw ay slow of heart to believe. Amen. Doon po na hindi kaagad natin nare-receive yung blessing. Yung sinabi ng Lord sa'yo na, alam mo anak, mahal na mahal kita. Hindi nga. Hindi natin masisisi sa panahon ngayon dahil sa panahon po ngayon ay marami ng scammers. Fake news. Amen? Pero yung sinasabi natin ngayon at pinag-aaralan natin ngayon at pag-aaralan natin ngayon ay hindi fake news. Amen? Ito po ay laging good news. Amen? Hallelujah. Pag sa Panginoon ka nakinig, laging good news. Amen. Walang bad news. Amen? Hallelujah. Kaya ang sarap paniwalaan ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. So pag-aaralan po natin ngayon ay maaaring may connection sa ating Sunday School kanina. Sino yung mga nandito kayo sa Sunday School? Amen. Ano yung pinag-aaralan natin? About grace. Amen. Na ang biyaya ay ano po? Pinagpapaguran? Binibili? Ang biyaya ay gift. Amen? It is a gift and it's not a reward. Amen. Ito ay buong pusong ibinigay ng ating Diyos. Amen. So pag-aralan po natin ngayon ay Romans chapter 8. So pag-aralan natin yung whole chapter. At sa tingin ko ay hindi natin ito matatapos ng isang upuan. Probably siguro ito'y magiging series or even a month siguro na pag-aaral pag ako po yung nagtuturo. Amen? Kasi gusto ko pong maintindihan natin yung chapter na to. Yung chapter na to ay sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos ay napaka-delicious. Amen? Amen? Praise God. At itong chapter na to ay napaka-powerful para sa ating mga believers. At so, for no more further delay, tayo po yung mag-aral na. In the book of Romans chapter 8 verse 1, sabi po doon ay, There is therefore now no condemnation. Sarap. Amen? Amen? Wala nang condemnation. Wala nang hatol. Amen? To them which are in Christ Jesus, who walk not in the flesh, amen, but after the Spirit, amen. So, pag ikaw ay nag-ooperate through the Spirit of God, amen, there's no condemnation. Amen? Pero pag ikaw ay nag-ooperate through the Spirit, through the flesh, mga kapatid, hintayin mo yung condemnation na darating sa iyo, mga kapatid. Amen? At yung biyaya ng Diyos, it does not condemn no man. Amen? Kahit sino, wala siyang kinokondemn.
But the flesh, amen, or the law, it will condemn you. It will show to you how ugly you are because of our sins. Amen? Makikita mo, kasi sabi nga, ang batas ay kagaya ng isang salamin na ipinapakita ang iyong sarili. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi pa dito na condemnation ay refers to being found guilty. Amen? Deserving of punishment. Particularly the punishment for sin which is death. Amen? So yung condemnation, mga kapatid, ito ay sinasabi na ikaw ay guilty sa mga kasalanan na ginawa mo. Bakit? Sa paanong paraan ka hinatulan? Sa pamamagitan ng batas. Amen? Yung sa Ten Commandments, doon ibinase ang iyong hatol na ikaw ay guilty beyond reasonable doubt. Amen? Na pag sa tiningnan mo, pag sa batas talaga tayo nag-umpisa, lahat tayo ay guilty. Amen? Dahil, bakit po? Walang nakaperpekto ng batas. Amen? Tanging ang Diyos lang. Si Jesus ang siyang pumerpekto ng batas, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, kung papipiliin ka, saan ang gusto mo? In the spirit or in the flesh? Amen. Mas masarap po sa spirit. Amen. Hallelujah. Sa spirit, everything are, supplied by God. Amen. But in the flesh, ito yung mga bagay na ginagawa natin na hindi nakalulugod sa ating Diyos. Amen. Praise God. Sabi po dito, in Christ Jesus, amen, this praise signifies a spiritual union with Christ. Amen. Achieved through faith in Him. So, paano ka makakalakad in the Spirit? Amen. Kailangan na ikaw ay nakay Jesus. You have union, amen, with Christ. May kaisa ka ni Jesus, amen. Paano ka magiging kaisa ni Jesus? Kailangan mo siyang tanggapin sa buhay mo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Amen. And now you're in the Spirit. Amen. Praise God. Ang sabi pa rito, yung union. Union is sinasabing pakikipag-isa. Amen. Yung sinasabing fellowship. Amen. Yung koinonia. Kung bakit tayo nagsasama-sama rito, because there's one thing that is common in us. Amen. Yung communion. Union. Common. Union. Kung bakit may communion, dahil mayroong pagkakaisa. At kung bakit tayo nagkakaisa rito, dahil sino ang nasa atin? Si Jesus. Pero kung tayo ay hindi nagkakaisa rito, sa tingin niyo po ba mangyayari ang bagay na ito? Hindi. Because we have common union, iisang pagkakaisa o isang pinag-isa dahil kay Jesus, tayo ay nagkakatipon-tipon dito. Iniiwan natin yung ating mga dapat gawin, dapat namasyal, pero dahil sa alam natin may pinagkaisahan dito na may gawain, mga kapatid, kaya tayo nagkakatipon dito. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Pag sinabing no condemnation, amen. The verse declares that those who are in Christ are no longer under the judgments of God's law. Amen. Meaning they are not condemned for their sins. Amen. Pag nakay Kristo ka, hindi ka na condemned sa iyong mga kasalanan. Bakit po? Sa tingin niyo po, bakit hindi ka na condemned? Dahil meron nang nagbayad. Sino nagbayad ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo? Si Jesus. Amen. And He paid it in full. Amen. Hallelujah. Hindi lang kalahati binayaran sa kasalanan mo. Hindi 1/4, hindi 3/4, kundi in full. Amen. And there's a lot more. Amen. Marami pang sobra. Hallelujah. Ganun yung biyaya ng Diyos nag-uumapaw. Amen. Hallelujah. Hindi lang sapat yung sa tingin mo, mauubusan ng supply yung biyaya. Sabi nga sa Romans na
when sin abounds, amen, grace much more abound, amen. Kakainin lang ng biyaya yung kasalanan na ginagawa ng tao. Ganong kayaman ng Diyos, amen. Hallelujah. Praise God. There's no more condemnation. Ito po yung standing na ninanasa-nasa nila Haring David, nila King Solomon, mga greatest prophet, ay yung standing na kung saan ay narito tayo ngayon. Amen. We are standing in the peace of God. Amen. Na meron na tayong kapayapaan sa Diyos and we have access into the grace of God. Amen. Nung una, wala silang access. Bakit po? Dahil walang nagbabayad sa kasalanan nila. Dahil ang tagapagbayad nila nung papanahon na yun ay yung dugo ng mga tupa, ng mga baka, na kung kailanman ay hindi maaaring, makapagbigay ng kapatawaran sa mga kasalanan ng tao. Pero nang dumating, nag-iisang perpektong handog. Once and for all, your sins has been forgiven. Your sins has been washed out. Hallelujah. No more sins. No more condemnation. Amen? Nagkakamali pa rin ako. Totoo. Because you are in the flesh. The true you is a spirit. You have a soul. And you live in a body. Amen. The real you now is the spirit. Since you've been born again, the real you is the spirit. And being the spirit na na-born again, yung po yung perfecto na standing natin ngayon. Yung flesh nagkakamali na kung saan ay may subject and consequence, yung mga pagkakamali nating nagagawa. Amen? But in the spirit, you are perfect as Christ because we are in Christ Jesus. Amen? And we are seated in the heavenlies. Hallelujah. Ito yung bagay na ninanais-nais sila, King David. Amen? Mga Bible heroes ng panahon na yun, we are in that standing because of Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya, napakasarap po sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi pa rito, justification. Isa-isahin po natin, mga kapatid. Tama po yung aking PowerPoint. Justification, another way to understand this is that believers are justified. And the word justified is a legal term. Amen? Legal term po yung sinabing justified. Kapag kung ikaw ay haharap sa korte, pag hinatulang ka, you can found guilty. Amen? Or acquitted. Pag ikaw ay napawalang sala, mahinang ebidensya laban sa iyo. So, pinawawalang sala ka. But the word justified is the word na sinasabing, it's like that you have never sinned. Amen? You are perfect. Na kung saan ito'y sumasalamin na hindi ka nakagawa ng pagkakasala dahil ikaw ay nakay Kristo. Amen? That is the term justified. Inaaring ganap. Ang tingin sa'yo ng Panginoon ay hindi ka nagkasala. Ikaw ay perpekto sa harapan niya dahil kay Jesus. Amen. Gaano kayaman yung biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ang dapat mo lang gawin ay tanggapin ng buong dalawang kamay at magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen. Meaning they are declared righteous and acceptable to God, not because of their own merits, but because of Christ's righteousness, which is imputed to them, which is imputed to us. The God's righteousness has been imputed to us. Amen. Hindi natin pinagtrabahuhan dahil pag pinagtrabahuhan mo to, kailanman hindi ka magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang tao ay laging kapos sa harapan ng Diyos. Magiging perfecto ka lang dahil kay Jesus. Amen. Woo! Praise God. Dito lang itideklarang ikaw ay righteous, ikaw ay acceptable sa panahon na hindi ka tinatanggap ng Diyos. But when the time na in-accept mo si Jesus sa buhay mo, namuhay ka sa Espiritu, you are acceptable in God. Amen. There's no more condemnation. Hallelujah. Ikaw ay katanggap-tanggap. Amen. Ikaw ay laging mahal. Sabi mo sa katabi mo, lagi kang mahal ni Jesus. Amen? There's no time na
ayoko na sa'yo. Kasi may kasalanan kang hindi na, pag-pray, hindi ka nahingi, may kasalanan kang hindi nahingi ng tawad. Ayoko na sa'yo. Amen? Hallelujah. Lagi kang mag-aalala pag ikaw ay nasa flesh, tama ba yung ginagawa ko? Nakapag-pray ba ako? Nakahingi ba ako ng tawad? Amen? But pag ikaw ay nasa spirit, and you know that you are forgiven much, you will love much. Amen? Pag alam mong ikaw ay pinatawad ng sobra-sobra, magmamahal ka rin ng sobra-sobra doon sa nagbigay ng kapatawaran at ng buhay para sa iyo. Amen? Pag ikaw ay umiibig, mga kapatid, hindi mo alintana yung oras, panahon, yung pagod, yung hirap, yung sakripisyo ginagawa mo. Kasi ito yung bunga ng iyong mabubuting gawa sa Panginoon. Amen? Ito yung works, yung fruit ng workmanship na ginawa sa atin ni Jesus. At sabi sa Romans 10, chapter 11, we are Christ's workmanship. Amen? Tayo ay manggagawa ng Panginoon o dinisenyo tayo ng ating Diyos para sa mabubuting gawa. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi dito, we are righteous, acceptable to God, not because of their own merits or not because of our own merit. Amen? Kasi, kung merit lang, kung may merit ay, kung merong merit at demerits, malamang negative pa tayo eh. Gagawa tayong mabuti, nagbigay tayo ng limos, nagbigay tayo ng tulong. Sa maya-maya, nakita mo yung taong hindi mo gustong makita, sumama yung loob mo, negative ka na ulit. Amen. Nag-isip ka ng hindi maganda, nakakita ka ng chicks, ganda, nagnasa ka, merits na ulit. Amen. Hanggang sa ikaw ay maging negative. Amen. May utang ka pa. Amen. Wala. Pag kumpuntusan lang, tapos tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Pero dahil sa biyaya, yung katwiran ay inimpute sa atin. Ibinihis natin yung katwiran ng Diyos, bagamat wala tayong ginagawa, maliban lamang natanggapin si Jesus sa ating buhay. Amen. Ang lahat ng pangit sa atin, hinubad natin, binihis ni Jesus. Lahat ng maganda sa atin, lahat ng maganda kay Jesus, hinubad niya, sinuot natin. Amen. There's been a divine exchange in the cross of Calvary. Kung bakit sinabi ni Jesus sa Calvary na, my God, why have you forsaken me? Dahil nung panahon na yon, hindi kayang titigan ng Ama, si Jesus. Dahil sa panahon na yon, ang lahat ng kasalanan ng mundo, ng tao, na kay Jesus. At napaka-rimarim, napaka-suklam ng estado ni Jesus nung panahon na yon. Dahil lahat ng kasalanan ng tao at ng buong mundo ay nilagay niya sa kanyang katawan. Amen? But when Jesus Christ cried, it is finished. Amen? Hallelujah. Pinatawad ng Diyos yung lahat ng ating kasalanan. Hallelujah. Sa Old Covenant, mga kapatid, kung matitindan nyo yung showdown ni Elijah, amen, saka ng mga prophet ni Baal, nung bumaba yung langit, bumaba yung apoy mula sa langit, sinunog yung handog. Amen? Napakaganda ng showdown na yun, mga kapatid. Tawagin niyo si Baal. Baka natutulog lang. Lakasan niyo pa yung sigaw niyo. Baal, 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 Baal. Amen? Sunugin mo yung handog namin. Baal, Baal, Baal. Baka may ginagawa lang. Sabi ni Elijah, si Elijah, nanguuto rin naman. Amen? Nangasar din. Siguro nagkukuya ko siya. Sige, lakasan niyo pa. O, nung napagod na sila, pagod na kayo? You're done? So ako naman, sabi ni Elijah, when Elijah prayed, amen, sabi niya, gawan niyo ng hukay itong handog ko. Lagyan niyo pa ng tubig, partida. Woo! Hallelujah. Punuan niyo ng tubig yung hukay hanggang yung tubig ay umapaw na doon sa hukay. So basang-basa na yung handog ni Elijah. But when Elijah prayed to the God of Israel, bumaba yung hatol ng yung apoy mula sa langit at dinilaan lang, mga kapatid, yung handog niya. Naubos lahat, pati yung 12 bato nasunog, walang natira. Amen? Sa Old Covenant, yung sacrifice mo ay always na hindi sapat. Kasi walang natira eh. Bumaba yung judgment mula sa langit. Walang natira. Naubos lahat. But when Jesus sacrificed Himself in the cross,
Amen? When He cried, finish, na lahat ng kasalanan ay nakuha niya na. Amen? At nalagay na sa kanyang katawan. He said, finish. Amen? The wrath of God came upon to His body. Pero, nung natapos yun, buhay pa rin si Jesus. There's a lot more. Amen? In the new covenant. At sinabi ni Jesus, Father, into your hand I commit my spirit. Then He bowed down on His head and He gave the spirit. Amen? Sabi kasi ng Bible, sabi ni Jesus, no man can take away my life from me. Amen? Kaya ginawa niya, He bowed His head and He declared His spirit. At siya'y namatay. Amen? May kakayanan niyang ibigay ang kanyang espiritu at may kaya din siyang bawin ito muli. Amen? That's why Jesus Christ rose from the dead after 3 days. Amen? Isang patunay lamang na lahat ng kasalanan mo ay nabayaran na. Wala ka ng utang. Sobra-sobra pa. Hallelujah. Amen? Sobra-sobra pa. Kasi kung babalikan natin, way back 2,000 years ago, nangyari yung bagay na yon. Maraming tao ang nabuhay at namatay sa mundong ito. Libo-libo, bilyong-bilyong tao ang nabuhay sa buong mundo, kung bibilang mo lahat. At yung lahat ng tao na yon nakagawa ng kasalanan. At yung handog ni Jesus na ginawa niya sa krus, it's boundless of time. Amen? Kahit sa mga panahong pang darating, pag hindi pa dumating si Jesus, sakop pa rin ng biyaya, ng kapatawaran ng kasalanan, yung ginawa niya sa mga darating na tao, isisilang at magkakamali at lalapit sa Diyos at tatanggap sa Kanya. Sakop pa rin ng Kanyang handog. Kaya sinasabing, for once and for all. Amen? Napaghahandog ni Jesus. Kaya nga siya naupo na sa luklukan ng sa kanan ng Ama. Kasi, the job is finished. It is done. Amen? Hallelujah. Marami po salamat. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Balik po tayo sa ating topic. Praise God. Amen. Freedom from the law of sin. So, isang verse pa lang pa yata tayo eh. Amen. Sarap po mag-aral kasi mga kapatid. And now we have freedom from the law of sin because Christ has taken the punishment of sins. Believers are free from the law of sin and death. So, ito yung sinasabi ko kanina, na minsan ang Kristiyano, hirap maniwala na sa sinasabi ng Biblia na ang lahat ng kasalanan mo ay binayaran na. At wala ka ng pagkakasala at ligtas ka na sa kamatayan. Amen? Yun yung problema minsan ng Kristiyano kung bakit hindi na naranasan ang pagkilos ng buhay ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay dahil minsan yung mga bagay na yun yung dahilan para tayo ay yumaman, hindi natin tinatanggap. Ang sabi ng Biblia, mayaman ka na. Yaman ako. Wala akong pera. Amen? Pero kung kapanampalatayanan mo yung sinasabi ng Biblia na mayaman ka na, mayaman ka. You should declare it sa buhay mo. Ang pananampalataya ay hindi nakikita. Yung bank account mo, yung bank account ko, wala naman akong bank account. Wala naman laman. Amen? Pero naniniwala akong mayaman ako. Amen? Pag sinabi ng Lord na pagpapalain kita, sampalatayanan mo, ilagay mo yung tiwala mo sa sinasabi ng Diyos. Panginoon, ba't wala pa? Tagal-tagal na. Nagdududa ka kasi. Mamuhay ka na ikaw ay pinagpala. Doon mo makikita yung blessing sa buhay mo. Pag sinabi mong namumuhay ka sa pagpapala, sa salita ng Diyos, at pag may lumalapit sa'yo, wala kang pera eh. May bang utang eh. Amen? Kung sabihin mo lang, pera mo naman ako, kahit ano lang, babalik. Wala kang pera eh. Bigyan mo siya kahit konti. Hindi man sasapat sa pangangailangan niya, pero nakatulong ka sa kanya. Amen? Huwag mo sabihin walang pera. Sabihin mo maraming pera, ibibigay ng Diyos, hintayin mo lang. Kasi pag hindi mo pa kayang, pangunahan o pamunuan yung perang ibibigay sa'yo, i-manage, baka mawala ka mga kapatid. Amen? Amen. Just believe you are blessed. Amen. Pinagpala po tayo mga kapatid. Amen.
at tayo hinahabol ng pagpapala. Living by the Spirit. Believers can now live in the forgiveness they have received by walking and living in the Spirit. Amen? Alam niyo po, nung bago ako nag-aaral ng About Grace, sinasabi na, matuwid ka na. Oh, matuwid lang, pero nagkakamali ako. Paano ko gagawin yun? Amen? So, ang sabi ng Bible na, i-declare mo lagi na you are righteous with God. Amen? So, every day na ako'y gumigising, I am the righteousness of God in Christ. I am greatly blessed, highly favored, and deeply loved. At kahit pa nagkakamali ako, amen, I am the righteousness of God in Christ. Amen. Hindi ko titingnan na ako'y makasalanan. Don't magnify na sarili mo ay makasalanan. Kasi, tinitis mo yung katotohanan, lalo na't ikaw ay pinatawad na ng ating Diyos. Don't call those holy to be unholy. Pag nilinisan ng Diyos yan, holy na yan kahit kailan at hindi na magiging unholy. Dahil sa mga bagay na ginagawa ng Diyos, walang sino man tao at kapangyarihan na kaya magpaandan sa mga bagay na ginawa na ni Jesus. Amen? Praise God. God's love, sabi dito, God's condemning wrath and opposition to us in our sins has been replaced by almighty mercy and assistance. So, yung habag, amen, ay ibinigay sa atin ng ating Diyos. Amen? Hindi naman tayo naligtas dahil sa galing na, ito, magaling to, favorite ko to, ililigtas ko to. Amen? Hindi po, kundi ang Diyos ay nahabag lang sa atin. Kaya niya binigay yung kanyang kaisa-isang anak. Amen? Kung tutusin, kaya naman niyang gumawa ng panibagong mundo eh. Gunawin na natin to, gawa na tayo ulit ng bago. Pero pag ginawa niya yon, Lord, nasa na yung love mo? Amen? Hindi ka God of love kasi hindi mo kayang mahalin yung mga taong nagkasala. Pero ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak. Amen? Na naging handog para sa atin. Kasi alam na ng tao, alam na ng Diyos na tayo'y magkakasala. Amen? Ang sabi nga sa Bible, before the foundation of the world, the Lamb has slain. Amen? Praise God. Bago pa magkasala ang tao, mga kapatid, o bago pa likain ng Diyos ang tao, alam niya na magkakasala ito. At alam na rin ng Diyos kung ano yung plano, solusyon na pwedeng magligtas sa mga tao. Walang iba kundi si Jesus. Amen? Palakpakan pa natin ang ating Diyos. God is always for us. God is always for us and not against us. Amen? Ang Diyos po ay laging nasa ating tabi at laging para sa atin. Hindi siya laban sa atin. Amen? Kung laban sa atin ng Diyos, di sana hindi niya na binigay si Jesus para bayaran ng mga kasalanan natin, mga kapatid. Pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Amen? Hallelujah. Verse 2. Amen. Verse 2 po ay laging nasa ating tabi at laging para sa ating mga kasalanan natin, mga kapatid. Praise Pero God. dahil sa mahal tayo ng Diyos, anong oras na ba? Binigay niya yung kanyang kaisa-isang Binigay anak. sa akin parang 6:15. Amen. Siguro may mga 15 minutes lang yata. Verse 2. ako. Praise Amen. God. Verse 2 po ay laging nasa ating Hallelujah. tabi. Verse 2. For the law of the Spirit of life Laging in para Christ sa ating Jesus mga has kasalanan made natin, me mga free kapatid. from the law of sin and Anong death. oras na ba? Ibinigay niya Amen. yung kanyang kaisa-isa. Binigay In sa the atin law of parang Spirit of 16. life. Amen. Siguro Amen. may mga Ang 15 minutes. nagpalaya Verse sa'yo. 2, sa kasalanan, mga kapatid. Sabi rito, the law of the Spirit of life in Christ Jesus is a principle that refers to the power of the Holy Spirit. Verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin. How does the law of Spirit of life work? The law of Spirit of life. Law of the Spirit of life. Verse 2. Amen. Life in Christ Jesus it enables people to serve the power of the Holy Spirit. Verse 2. Amen. For the law of the Spirit of transforms and renews the mind made me free. It sanctifies the heart. How does the law of Spirit it puts the law to death evil deeds of the body? So the law of the Spirit of Christ pinapatay niya yung mga nasa ng laman to serve God in the Holy Spirit. Verse 2. Amen. For the law of the Spirit transforms and renews the law through the flesh, mga kapatid. Sanctifies the heart. How does the law of
hanap-hanapin mo yung ginagawa ng to then evil deeds of the Kasi yun body. yung hinahanap So the natin. law and the Ginagawa spirit mo, of Christ, pinapatay Amen. yung mga Nasa ng laman. serve God. How does the law of the spirit of life compares to the law of sin and death? So, pagkumpara natin mga kapatid, the law of sin and death is the principle that sin leads to death. So, kung ikaw ay laging nag-ooperate to the law of sin, ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Amen? So, pag ikaw ay laging nag-ooperate through the law of sin, darating ang panahon na sisingilin ka na niyan. At dapat mong pagbayaran sa pamamagitan ng kamatayan. Amen? Praise God. The law of sin and death is the principle that sin leads to death. Amen? Walang kasalanan nagpapahaba ng buhay. Ang kasalanan, it will always condemn you. That you are not righteous. You are not holy. You are not acceptable. You are not beloved. You are not, etc. Amen? Pero sinabi ni Jesus, now therefore, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus, who walk according to the, to the Spirit and not in the flesh. Amen? Hallelujah. Ano pa ang sabi? Both spiritually and physically, the law of the Spirit of life reverses the wages of sin. So binabaliktad ng Spirit of life in Christ Jesus yung kabayaran ng kasalanan. Kasi na kay Jesus ka na eh. At meron nang nagbayad. At yung kasalanan mo na binayaran na ni Jesus, hindi na pwedeng muling bayaran niya ulit. O muli mong sabihin na hindi pa niya nababayaran. Amen? Magiging yun ay double jeopardy. Yung kasalanan na nabayaran niya na, muli mo pang ipapabayaran sa kanya, magiging ano ka na, unjust ka na. Kalabisan na yun sa sinasabi ng batas, mga kapatid. Amen? Praise God. Verse 3. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh, mga kapatid. So, kung titingnan natin, yung laman talaga ay mahina pagdating sa batas. Amen? Sa Ten Commandments. Pag sinabi, wag kang magsisinungaling. Mamaya magsisinungaling na. Amen? Wag kang magnanakaw. Mamaya magnanakaw ka na. O, mangungupit ka na. Amen? Wag kang papatay. Amen? May galit ka sa puso. Pumatay ka na. Amen? Hallelujah. So, mahina yung ating laman, kaya tayo nagkakamali. Amen. The law cannot do in the weakness of the flesh means the law, typically referring to the Mosaic law. So, walang ibang law na sinasabi, kundi yung law na nasulat sa dalawang tapyas na bato. Amen? Sabi rito, Mosaic law, amen, in the Bible, is unable to effectively address or overcome sin. Amen? Because of human nature's inherent weakness and tendency towards sin. So, pag sa batas ka sumusunod, hindi ka niya kayang gawing matuwid. Ang kayang gawin ng batas ay ipamukha sa iyo na ikaw ay makasalanan at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Na sinasabi ng batas na kailangan mo ng tagapagligtas, at hindi yung sarili mo yung tagapagligtas mo. Walang iba kundi si Jesus. Amen? Ang tinuturo ng batas ay walang iba kundi si Jesus. Sabi ng batas, punta ka dun, kay Jesus ka lumapit para ikaw ay patawarin sa mga kasalanan mo. Amen? Praise God. Ang sabi pa po rito, which is often referred to us as the flesh in Scripture. Essentially, people are not strong enough on their own to perfectly follow the law due to their simple desires and actions. So, sinasabi rito na ang tao ay hindi idinisenyo para sundin ang batas. At walang perfecto makagawa ng batas. Amen? May nakagawa na ba rito ng perfect yung Ten Commandments? Bigyan 1,000 ngayon. Taas lang kamay. Hindi ako kasali doon So, walang naka-perfecto. Wala. Kahit isa. Ang naka-perfect lang si Jesus.
Kaya nga tayo napatawad sa mga kasalanan natin dahil yung dugo ni Jesus ay perpekto at higit kaysa sa dugo ng mga hayop. Amen? Yung dugo po ng hayop, tinatakpan lang yung pagkakasala natin. Tinatakpan lang siya. Para lang siyang credit card. Dumating yung due mo ngayon, babayaran mo para matakpan yung utang. Pero may utang ka pa rin. Interest, yan mga taga-bangko, taga-BPI. Shoutout po sa taga-BPI. Amen. Interest lang yung binabayaran mo. How much yung principal? Amen. Yung minimum due. So kulang pa tayong pambayad. Talagang ang tao ay lubog at walang kakayanan sa kanyang sariling kaparaanan na bayaran ng kanyang mga kasalanan. Pero si Jesus dumating, hallelujah, tagapagbayad ng kasalanan na sobra-sobra. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Kaya nga po. Tara na. Sama na. Praise God. Sabi rito, the flesh represents human sinful nature, desires and impulses that go against God's law. Yung mga desires natin ay against God's law pagdating sa pagiging carnality, mga kapatid. Yung flesh natin, gusto nito ay yung gumawa ng masama. Amen? Alam niyo ba yung mga gawa ng masama, mga kapatid? Magsinungaling, magmura, kaguluhan. Amen? Marami mga gawa ng sanlibutan, pag-inom, mga pagsusugal, kalibugan, kahalayan. Lahat po ng yan ay bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. At yun ay mga gawa ng laman. Pero yung gawa ng Espiritu ay ano? Love, joy, peace, long-suffering, meekness, temperance. Ano ba? Siyam yun eh. No? Kulang pa. Patience, dalawa na lang. Gentleness, ano pa? Meekness. Amen? So, above all of that, there is no law. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Laws, limitation. So, yung law ay merong limitasyon. Amen? Yan po. Pasensya na po kayo sa aking PowerPoint. Next time, mas maganda na yan kasi ang multimedia na ang gagawa ng PowerPoint para sa atin. Palakpakan po natin ang multimedia department. Amen. To God be all the glory. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Amen. Praise God. Amen. Praise God. While the law can point out sin and his consequences, it cannot provide the power to completely overcome sin and achieve true righteousness on its own. So, bagamat kaya kang ituro ng batas na ikaw ay makasalanan, pero hindi kanya kayang gawing matuwid. Amen? Yes. He cannot make you righteous. Amen? Hallelujah. It cannot provide the power to completely overcome sin. Hindi nagbibigay ang law na kapangyarihan na ma-overcome mo yung batas. Ang tanging nagbibigay ng kakayanan ng mga bagay ay yung Holy Spirit na nasa atin. Amen? Pero sinasabi rin ng Biblia na Christ is the end of the law or Christ is the goal of the law. At sinasabi rin na ang goal ng law ay ituro ka kay Kristo. Amen? Nasabi ng law, hindi kita kayang gawing matuwid. Wala akong kayang gawing sa'yo kung hindi pakita ang kapangitan lahat ng ginawa mo sa buhay mo. Amen? Kaya lumapit ka kay Jesus. Siya yung magmamahal sa'yo, magpapatawad sa'yo ng sobra-sobra. Amen? Siya yung magbibigay sa'yo ng empowerment to overcome sin in your life. At ngayon po, yung Holy Spirit na nasa atin, siya yung nag-overcome ng sin sa ating buhay. Siya yung nagsasabi na, mong gawin yan. Masama yan. Mong gawin yan. Ipag-pray mo yan. Mong gawin yan. Pagtiis ka lang. Amen? Yung Holy Spirit is the one that empowers us to do good things sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen? So sabi po rito, solution through Christ. Amen? The phrase is often used in the context of Romans 8 verse 3 where it explains that God sent Jesus Christ to address the law, to address what the law could not do
by taking on human flesh and dealing with sin through His sacrifice. Amen? So ang ginawa, binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Amen? Kasi hindi natin kayang, gampanan yung sinasabi ng batas. Kaya si Jesus po ang nag-fulfill o gumawa ng nire-require ng batas. At ano yung nire-require ng batas? Ang batas ay nagre-require ng isang matuwid na hain para mapatawad yung ating mga kasalanan. Amen? At yung matuwid na hain na yun ay walang iba kundi si Jesus, na sabi ni John the Baptist, amen, "Behold, the Lamb of God who takes away all the sins of the world." Amen? Pag sinabing all, lahat po yung all. Yung natutunan ko nung elementary ako, pag all yun, lahat yun. Walang exemption. Amen? Praise God. Walang natira, kundi lahat kasama. Amen. Praise the Lord. Verse 4, "What the righteousness of the law might be fulfilled in us, to walk not after the flesh, but after the Spirit." So yung righteousness ng law, mapupulfill sa atin sa mga lumalakad sa Spirit, mga kapatid. Amen? Ang sabi po sa Romans chapter 10, verse 4, "For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe." Amen? The Bible verse, "For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes," appears in Romans 10 verse 4, mga kapatid. Hallelujah. So sinasabi doon na, sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, na Jesus Christ is the goal of the law, not its end. Amen? Paul believed that the law was not meant to stand on its own, but instead pointed toward to Jesus. So yun yung kanyang gampanin na tayo ituro kay Jesus. Bakit ibinigay yung batas? I-review muna tayo, baka nakalimutan niyo. Bakit binigay ang batas? Amen. Sabi ni Minister Raymond, para ipakita na ikaw ay makasalanan. Amen. Kasi sabi ni Pablo, hindi ko sana nakalaman ang kasalanan kundi dahil sa batas. Amen. Na huwag kang mag-iimbot. Amen. Praise God. Hallelujah. So yung batas po, tinuturo sa atin yung ating mga pagkakamali. Amen. Praise God. Amen. Para ipaalam sa tao na tayo ay makasalanan. Amen. Yun. Amen. Dinagdag lang, sabi ni Minister Raymond. Praise God. Hallelujah. What does this verse mean? The law was meant to reveal sin and the need of a Savior. Ang trabaho ng batas ay ihayag yung kasalanan natin, na tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Amen. Ano pa? Jesus fulfilled the law's righteousness requirement once and for all. Na walang ibang nag-require ng requirement ng law, kundi si Jesus. Magpakailanman. Pa Savior. Kaya nga wala nang handog na muli kasi minsan lang siya naghandog. Amen? Praise God. Perfect sacrifice. Mababasa niyo po yung sa Hebrews chapter 8, once and for all. 8. Na walang ibang nag-require ng requirement ng law, kundi si Jesus. Magpakailanman. Jesus empowered people to live righteously. Amen? Si Jesus, yung kanyang Holy Spirit, ang nag-empowered sa atin para tayo mamuhay ng matuwid. Amen. Sabi mo sa katabi mo, matuwid ka ba? Siyempre, na kay Jesus ako eh. Amen? Binayaran ni Jesus lahat ng kasalanan ko. Walang natira. Matuwid ako. Sabi ng Biblia. Amen? At dapat mong sampalatayanan yung sinasabi ng Biblia. Amen? Pag may nagsabi sa'yo, hindi Brad, makasalanan ka pa rin. Hindi ko tatanggapin yan. May nagbayad na ng kasalanan ko, walang iba kundi si Jesus. Amen? Amen. Pinaglaban ka nga ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, di ba? Sabi rin sa kanta kanina, ako'y nilaban mo. Nilaban ka ni Jesus. Kung panonorin nyo yung Passion of the Christ, mga kapatid, talagang ginapang ni Jesus yung krus para ihandog yung kanyang sarili. Amen? At yung kamay niyang dislocated na,
Nakita nyo paano hinatak? Para tumapat dun sa butas na pagpapakuan. Amen? Talagang napasigaw siya. Kasi ganun yung pagnanasa ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Tiniis niya yung hirap sa krus. Amen? Sabi niya nga sa Garden of Gethsemane, Panginoon, kung maaari lang, na ang sarong ito, huwag nang dumaan. Amen? At yung pawis ng Panginoon ay butil-butil na dugo. Amen? At sasabi ng mga medical science na ang tao dumadaan sa ganong pagkakataon or situation pag ikaw ay sobrang stress. Amen? Alam mo kasi yung bilang tao, alam ni Jesus yung sasapitin niya. Yung kahihiyan, yung kahirapan, yung pagbugbog na gagawin sa kanya. Talagang nanginginig siya. You can see to that movie how Jesus trembled. Amen? Let this cup pass from me. At yung cup na yon ay yung saro ng judgment. Na lahat ng kasalanan ay yung i-represent. Amen? You see how Jesus trembles when He prays, mga kapatid? Amen? At yung bukol-bukol na, ibutil-butil na dugo. Amen? At sinabi pa ng science na pag ang tao nag-sweat ng blood, yung kanyang balat ay nagiging mas malambot pa sa bata. Vulnerable na, mga kapatid. That's why nung siya ay pinalo na nung latigo, yung may mga nails, mga kapatid, talagang kitang-kita, walang hirap na pag hinagod yung kanyang likod, talagang nawawakwak kagad siya. Amen? Ganun yung sinapit ni Jesus para lang tayo ay maligtas. Amen? And behind that, mga kapatid, nakikita ni Jesus yung future na sa kabila ng paghihirap kong ito, lalabas yung church. It will give birth to the church, mga kapatid. Amen? Akala ni Satan, pag napatay ko na si Jesus, patay na to. Tapos na ang Christianity. Doon siya nagkakamali. Nung namatay si Jesus, mga kapatid, na-multiply palalo yung kabutihan ng Diyos. Ang sabi niya sa mga disipulo niya, maghintay kayo ng 8 araw. Tama po ba? 8 araw? 10 days para sa Pentecost, mga kapatid. Walang aalis sa inyo hanggat hindi dumarating yung Spirit ng Panginoon, yung Espiritu Santo, na siya magbibigay ng kalakasan at tapang sa inyo. At nung sila naghintay, mga kapatid, sa upper room, amen, and there's come a mighty rushing wind. Amen? Mayroong malakas na hangin na umiihip, mga kapatid. Yung daluhong ng hangin. At maya-maya ay nagsalita sa ng iba't ibang wika. Amen? Hallelujah. May dila ng apoy na pumatong sa kanilang ulo, simbolo na sila'y baptized in the Holy Spirit. Amen? Yun yung power na binigay ng Panginoon para sa mga disciples. There's 120 more disciples na buong tapang na lumabas. Amen. Si Peter ay nangaral. Amen. Yung siya ay takot na takot, pero nung tinanggap niya yung Espiritu ng Panginoon, it gives him boldness to preach the Word of God. Amen. And ang sabi, 3,000 people were saved. Hallelujah. Yun yung katapangan. Hindi sila matapang dahil lasing. Ang tao matapang na pag lasing. Ano inom mo? Red Horse. Red Horse. Kaya matapang na. Umihiram lang tayo ng tapang sa alak. Pero yung tapang na dala ng Espiritu Santo ay yung tapang na nagbibigay ng tapang na kaya mong ipahayag si Kristo at lahat ng mabubuting ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. Praise God. Amen. The law is not abolished but fulfilled in Christ. Amen. Hindi po tayo against sa law, sa mga naikinig po. Amen. Mga kapatid po natin, hindi po tayo against sa law. Pero dapat po nating maintindihan na dahil sa may pagbabago ng covenant, may pagbabago ng dapat mong sundin. Amen? Sa old covenant, ang dapat mong sundin ay yung batas. Amen? Pero nung dumating si Kristo at namatay siya sa krus, doon po nagsimula yung new covenant. Amen? Yung biyaya ng Diyos na doon dapat natin sundin. Amen? In the law of God, in the Spirit of Christ. Amen?
doon tayo dapat sumunod. Amen? The law is good and the law is perfect and holy. Hindi po tayo against doon. Pero ang sabi ng law, ang goal ko ay ituro ka kay Kristo. At ngayong naituro na kita kay Kristo, tapos na ang role ko para sa buhay mo. Kasi natanggap mo na yung nagpatawad ng kasalanan mo at nagbigay ng katwiran para sa iyo. Amen? Sa totoo po yan mga kapatid, lalo yung mga kapatid na nag-ooperate pa rin sa law, you are righteous. Sa buhay mo, righteous ka. Dahil kay Jesus. It's already in you. The problem is, hindi mo kayang tanggapin na ikaw ay matuwid dahil kay Kristo. Kaya nga sabi ko kanina, ang sakit ng Kristiyano sa panahon ngayon, we are slow of heart to believe. Hirap tayong maniwala. Amen? Kaya hindi ka naniniwala. Still, doon ka nabubuhay sa paggawa ng batas. I have to do this, I have to do that. Kailangan kong gawin to, gawin yan, ganyan, ganyan, ganyan. And it's so tiring. Ito nag-o-offer ng isang simpleng step para maging matuwid ka. Walang iba kundi tanggapin si Jesus. Amen? Wala naman sinabi ang Bible na dahil sa nasa law ka, kailangan ulit magpabaptize para malipat ka sa biyaya. Hindi po. We are in grace. Amen? That is the truth. Simula na tinanggap mo si Jesus. Amen? Ikaw ay naging matuwid sa kanyang harapan dahil yung spirit na dating namatay dahil kay Aidan, nung tayo na born again, ito yung muling nabuhay, na-reconnect kay Jesus. Amen? Ang problema lang, ayaw natin paniwalaan. Ayaw nating paniwalaan. Ayaw nating paniwalaan na ikaw ay matuwid dahil sa tinapos na gawa ni Jesus. Gusto mo pa rin ipakita yung galing mo, yung buti mo, yung kakayanan mo, yung bagay na meron ka na kung saan ay talagang hindi naman kaya nating gawin. Amen? Oras na para tapusin na pahirapan ang sarili mo sa pagsunod sa batas. Sundin mo na yung bagay, amen, na kung saan ay magbibigay sa iyo ng mas bagong relasyon sa Diyos. Amen. Matatapos na po tayo mga kapatid. People are not required by God to keep the old law. So yun po yung sabi. But instead, to keep the instruction revealed in the New Testament. Kasi natapos na nga siya. Sino po nakakaintindi na tapos na ang Old Covenant? Amen. Pag tapos na yan, tapos na. Mayroon ng new Kaya nga, buksan nyo Bible nyo, may old saka new. Intindihan lang natin na dapat tayo lumipat sa new. At ano yung sinasabi ng New Testament, mga kapatid? It's a new and a better living way, mga kapatid. Na kung saan, we are justified by faith in Christ Jesus. We are not justified by our own works. Amen? Huwag kang magpakanda kuba sa paggawa ng pagsunod sa batas. It's good, but it cannot make you holy. Amen? Hallelujah. So ito po yung mga ibang related verse, Matthew chapter 5 verse 17, where Jesus says, "Think not that I have come to abolish the law and the prophet. I have come not to abolish them, but to fulfill them." Amen? Galatians chapter 3 verse 13, Paul says that Christ redeemed people from the curse of the law. Amen? At alam niyo po, kung tayo nag-operate under law, we are under curse. Amen? Yes. Biblically po yun. Pag ikaw ay under curse, the blessing cannot flow through you. Kasi under curse ka eh. Paano dadaloy ang biyaya sa'yo kung ikaw ay under curse? But if you are under the Spirit of God, under the righteousness of God, then the blessings flow freely. Amen? Freely. Hindi mo kailangang pagpaguran. Amen? Kusang dumarating. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo mo lahat tayo tumayo. Amen? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Marami po ba kayong natutunan? Amen. Pwede po kayo mag-advance reading and study.
about our topic today, mga kapatid, that there's no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Napakasarap po sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Ito yung dati na, hindi ko rin siya dati maintindihan. Alam niyo po yon? Nagsimula lang ito sa isang simpleng e-book. Babasahing libro na ipinasa sa akin. But that e-book is so powerful. Amen? Na sa pagkakaintindi ko ron, mali yung sinasabi ng libro. Dun sa dati kong alam. Pero dahil sa yung libro na yung sinasabi niya yung katotohanan, nahanap-hanap siya ng spirit ko. Yung isip ko sinasabi, mali yung sinasabi niyan. Pero yung sinasabi ng spirit, tama yun. And I'm longing to that word of God, to that book, mga kapatid. Amen. Hanggang sa patuloy ako nagbasa at ako po ay nagising sa katotohanan.